I have these two perfumes na pinadala sa akin ng Habibe Shop from Shopee. Let's review! Thank you, Carlo of Habibe Shop for sending me this Afnan Historic Olmeda. Ito yung box niya. And grabe yung pinakabote, o diba? Ito yung bote. And also, itong Afnan na Turathi. Ito yung box. Medyo parang kabaong yung design. Bakit ganon? And then, ito yung pinaka-pabango. Ginugol ko, may iba-ibang colors yata to. Pero etong blue, yung napadala sa akin. And na-test ko na sila. So, parang second or third time ko tong maaamoy ulit today. So, tignan natin. Ilalabas ko yung notes ko. Tignan natin kung ano experience ko dito sa dalawang pabango. Comparing sa notes na sinave ko nung parang winner test ko tong dalawang bottle. So, mag-start muna tayo dito sa may Historic Olmeda. Ito yung pinaka-bottle. Diba? Medyo mabigat siya ha. Actually, naka-aircon kasi ako today. Nung tinest ko to, wala ako sa aircon. Pero, mas gusto ko siya sa naka-aircon na room ha. Mas parang fresher pa siya. And parang mas may matamis pa akong naaamoy sa kanya. So, I guess, mas maganda to pag tag-ulan. Pero tignan natin, basahin ko yung notes na sinave ko nung tinest ko to. So, initial na spray, yes, cool. May something malamig sa kanya na fresh. Almost soapy, pero may something, yun nga, may something na parang malamig and refreshing sa kanya. Maya-maya lalabas yung woodiness na para siyang amoy bagong flip or bagong open na magazine. May naaamoy akong ink dito. This one is being compared to Bleu de Chanel at saka Dior na Sauvage. I can see why, kasi may dating siyang ganon, nasa parang ganong vein siya. Pero hindi ko siya masasabi na dupe actually. Para siyang ibang pabango na nasa ganong vein. But I understand bakit nila sinasabing dupe. Baka nga kasi talagang tinimpla siya as dupe for those two perfumes, sabihin na natin. Pero sa nose ko and sa skin ko nung tinest ko to, medyo iba siya eh. So, pag medyo tumagal, kanina, di ba, parang amoy, parang bagong flip na page ng magazine, na bagong magazine, no? Eto, pag tumagal-tagal na, may pagka-amoy libro na siya, pero nandun pa rin yung freshness, tapos may lalabas din na pagka-powdery, slight spicy, pero hihina siya ng konti. This would be good for everyday wear, signature scent worthy siya. Bango siya, guys. High school pataas pwede. Ang linis ng dating. Masculine leaning to, but a woman could also wear this basta kaya ninyo yung woody, spicy na scent. Actually, I could see myself wearing this kasi nasa vein nga siya nung Bleu de Chanel and ako personally kasi ginagamit ko yung Bleu de Chanel na Eau de Parfum. Now, hindi siya beast mode sa skin ko nung winner test ko to pero mga dalawang spray lang naman yon. Siguro pagka in-spray mo to sa damit, mas lalakas pa siya. I don't mind respraying this. Siguro mga 3 to 4 hours need na siyang ma-spray o ma-respray. Sa dry down nito, lalabas na yung pagkaamoy Bleu de Chanel or Dior Sauvage na parang amoy niya, parang dating niya. Kaya nga maraming nagsasabi na this is a dupe for those two perfumes. Pero to me, mas sweeter pa rin si Bleu de Chanel. Actually, nasa dry down nito is musk and green apple and naaamoy ko yung green apple. Ang spicy and also ang powdery nito sa dry down. So dito naman tayo sa may Afnan na Turathi na blue na bottle kasi nga sabi ko nga nung ni-research ko siya, may iba-iba yata siyang kulay or at least hindi lang itong blue ang lumabas. So, this one, okay. Nung naamoy ko tong Olmeda, sabi ko, oh, I like it. And gagamitin ko siya. But then, sa mga babae, amuyin nyo tong Turathi na blue. Kasi, I think magugustuhan ninyo to. So, sa initial spray, amoy ko kagad yung parang orange na super hinog na, actually, hindi to magandang pakinggan, no? Medyo parang malapit na siyang mabulok. Ganun siya kahinog sa initial na spray na parang, hindi ko siya masyadong gusto sa initial na spray pero sa bottle kasi ang bango-bango niya. Hinog na hinog kasi siya. May spice din akong naaamoy na parang pampagulo. Parang ang gulo, ang daming nangyayari sa initial na spray. After mga 3 to 5 minutes, gaganda na yung blend niya. Yung orange na scent, medyo amoy, may pagka parang royal true orange na parang juicy na orange tapos lalabas yung grapefruit. So parang mas magiging fresher na siya pero fruity kind of fresh siya. May sumusulpot
na din na parang soapy clean na note sa kanya at this point after mga ilang minutes. For a juicy grapefruit orange, hindi siya nakakaumay. May woodiness at slight spiciness din siya. So actually, yes, parang fruity, fresh, orangey. Marerecommend ko siya sa babae. Pero kung hindi kayo sanay sa parang strong na spicy na note ng pabango, baka hindi nyo ito magustuhan. So i-test nyo muna. Pero ang ganda nito. So this is being compared to Bulgari. I hope ma-pronounce ko ng maayos, Tigar. And hindi ko pa naamoy yon. Ang naaamoy ko sa kanya actually is Guerlain na Aqua Allegoria na Mandarin Basilic Forte na medyo may pagka-masculine and parang mas spicier pa. Pero a woman could still wear it. Slightly masculine lang naman siya, at least nung tinest ko siya sa skin. Dito kasi sa paper, ang lakas nung parang sipa nung spicy, soapy na note niya. Maganda din to for everyday as signature scent. High school pataas din, pwede. Mga 3 to 4 hours, need mo na siyang i-spray. Yung dry down nito sa skin, di ko na masyadong maamoy yung citrus. What's left is something woody and spicy. So, pinaamoy ko sa husband ko itong dalawang pabango. And take note, user siya ng Bleu de Chanel. Parehas kaming user ng Bleu de Chanel. Sabi niya sa Historic Olmeda, eto siya, parang nung naamoy niya. Hindi naman niya sinabing mabaho, hindi rin naman niya sinabing bango, parang walang dating to sa kanya. Hindi niya nabanggit na amoy Bleu de Chanel. Wala siyang nasabi na, medyo kaamoy siya nung ginagamit kong pabango. Yung Turati naman, this one, too sharp naman daw sa kanya yung parang citrus. Mas naaamoy niya yung grapefruit while ako naman mas amoy sa skin ko yung super hinog na parang spicy orange. Pero parehas silang mabango guys. Syempre depende pa rin sa body chemistry yan. Pwedeng sa akin mahina, pwedeng sa inyo malakas, ganon. I can wear both of these perfumes. Alam nyo naman kahit pang lalaki, minsan minimension ko na gumagamit ako ng pabango na pang lalaki. So thank you Carlo again of Habibae. Kaya siya tinawag na Habibae. Actually, lahirapan ako i-pronounce siya. Kasi parang Middle Eastern kasi yung mga tinitinda nilang pabango. Pero may mga ibang nahahalo din na perfumes. Actually, kung hindi ako nagkakamali, tumatanggap din yata sila ng orders na wala dun sa list ng mga paninda nila sa Shopee. Ilalagay ko sa description box below ko yung link nung Shopee na shop nila. And yun, kaya nga tinawag na Habibae kasi kung hindi ako nagkakamali, because Middle Eastern, di Habibi, di ba? And Bae, kasi parang yung dalawang parang owners, co-owners, mahilig yata sa mga Korean stuff. So, Bae. Alam nyo yon, basta yon, parang ganun yung kaya parang pinagdugtong nila Habibae. So, ulitin ko, check out their Shopee shop na Habibae. And may isa pa silang pabango na pinadala sa akin actually, yung Kismet Angel. Pero i-review ko siya separately kasi i-compare ko siya dun sa Angel's Share and also dun sa mga ibang pabango ko na parang dupe or kaamoy din ni Angel's Share. Angel's Share. So, meron ba kayo nitong dalawang pabango na to? Alin dito yung parang signature scent ninyo and lagi ninyong ginagamit? Thank you for watching and see you on my next video.